Ito another real talk. Siyempre dahil uniform personnel at nasa organization tayo, dapat alam natin ang mga bagay na tulad nito. Hindi ito patama, ito ay isang real talk lamang na dapat ay nabibigyan ng pansin. Pag-usapan natin ang ranggo at ang respeto. Paano ba ito binibigay at kanino ito karapat-dapat ibigay? Ranggo at respeto. Respeto sa ranggo, oo. Pero wag kang kupal pagdating sa tao. Sa totoo lang, hindi naman problema kung mababa o mataas ang ranggo. At lalong higit sa lahat, hindi rin problema kung mataas o mababa ang posisyon. Alam mo kung anong totoong problema? Yung mga taong ginagamit ang posisyon o ranggo at umaasta na akala mo'y hari at pagmamayari nila ang buong mundo at ang buong organisasyon. O alam ko at alam natin, may hierarchy, may boss, may superior, may supervisor, may officials. Merong mga staff, may mataas at may mababa ang tungkulin sa isang organisasyon. Pero mas bigyan natin ng linaw. Ang ranggo ay para sa sistema, hindi para sa posisyon at abusuhin ng ibang tao. Ipapaalala ko lang sa'yo, hindi ka Diyos dahil may posisyon ka. May ranggo ka dahil dapat umaakto ka kung ano ang nararapat sa iyong ranggo. Kung sakasakaling may titulo ka, congratulations, deserve mo yan. Maaaring pinaghirapan mo yan o baka naman, swinerte ka lang. Pero tandaan mo, hindi ka naiiba sa mas mababa ang posisyon. Tao ka pa rin. Kung sakasakaling may ranggo o posisyon ka, hindi ka nagkaroon ng lisensya para gawin ang mga sumusunod. Mag-utos ng trabahong hindi naman saklaw ng iba. Manigaw na akala mo ay walang pinag-aralan. Higit sa lahat, maliitin ang mas mababa ang posisyon dahil nga mas nakakaangat ka ng konti sa mga nasa ibaba. Alam mo kung ganyan ka umasta, simple lang yan. Hindi ka isang leader. Ikaw ay isang kupal na may posisyon at may title. Alam mo pa ang mas pinakadelikado? Yung ganito ang marinig mo. Sumunod ka dahil mas mataas ako. Mas mataas ako, kaya mas tama ako. Alam mo sa lagay na yan, nagkakamali ka. Ang ranggo ay isang hindi automatic na katumbas ay tama. Ang ranggo ay hindi isang shield para ikaw ay maging bastos. Kung ang basehan mo ng respeto ay takot sa'yo, hindi ka nire-respeto. Iniiwasan ka lang. Ito ang real talk. May mga posisyong kulang sa pagkatao. Alam mo, hindi natin kailangang magpanggap. May mga taong mataas ang ranggo, pero mababa ang kagandahang asal. May authority, pero walang respeto kahit sa sarili. At ang pinakanakakahiya, may titulo, pero walang integridad. Oo, may ranggo ka nga, pero kupal ka naman. Anong silbi mo sa iyong kapwa? Alam mo ba ang totoong malakas at totoong may posisyon? Hindi yung naninigaw, hindi yung nanlalamang, at lalong hindi yung ginagamit ang posisyon para umangat lamang sa karamihan. Alam mo kung sino yung totoong malakas? Marunong rumispeto kahit hindi kinakailangan. At ang totoong leader, hindi kinatatakutan, pinagkakatiwalaan. Respeto sa ranggo, oo, totoo importante, pero mas mahalaga, respeto sa tao. Dahil kahit gaano kataas ang posisyon mo, kung kupal ka sa tao, wala ka sa itaas, nananatili ka pa rin sa ibaba. Ako si 124, ang iyong certified kupal, nagpapaalala, kahit may ranggo ka na, huwag kang kupal.